our beloved Boss Mike Cervera. Sa parehong pagdinig din, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na higit 50 mil na ang naisarang online sabong website simula 2023. Nako, ayan na, 52,000 mahigit. Pero tanong ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay, bakit walang naaaresto gayong 2022 pa mula ng iban ang isabong sa bansa? Kung hindi hinuhuli yung operator, talagang palipat-lipat lang ng site yan. Depensa ng DICT at PNP, Nako, DICT! Oy, gising! Boss Henry! Hirapan ng paghuli dahil sa anonymity ng mga kriminal. Karamihan din daw kasi sa mga website ay ino-operate sa labas ng bansa. Nako! Nagdududa nga ho kami na yung mga sabong na yan po are not actually live. Bakit hindi nyo ba na wala ba kayong mekanismo na pwedeng harangin yung mga yan? Na hindi makapasok sa ating bansa, mga kababayan ko. Abay, gawan nyo ng paraan, di ba? Wala kasi nakukulong, sabi rito. Di ba, mga kababayan ko? Wala talaga. Tingin ko talagang eto. Ay, nako, corruption. Parang gusto ko na lang kumanta. Di ba, mga kababayan ko? Ang sarap daw. Pagka daw maraming pera. Pero ang katotohanan, yung kaligayahang nararamdaman nila, kaya din nating maramdaman sa pamamagitan ng paraan na simple lang na matutumbasan yung kaligayahang kanilang nararanasan. Maniwala kayo sa akin. Magkaroon kayo ng asawa na hindi bungangera. Aba, mga kababayan, naiwan ko na lang. Di po ba? Magkaroon kayo ng asawa, mga kababayan, na hindi lasinggero. Aba, ewan ko na lang. Di po ba? Magkaroon kayo ng asawa na hindi babaero. Aba, ewan ko na lang kung hindi naging masaya buhay ninyo. Magkaroon kayo ng asawa na trabaho-bahay lang. Di po ba? At talagang mapagmahal sa pamilya. Ewan ko na lang kung hindi naging masaya ang buhay ninyo. Magkaroon kayo ng asawang masarap magluto. Magkaroon kayo ng asawang malinis sa bahay. Di po ba? Mga kababayan, ewan ko na lang kung hindi naging masaya ang buhay ninyo. Mas masaya ho yung ganon ay yung mga mayayaman, mga kababayan, dahil hindi na ho nila alam kung anong gagawin sa pera. Abay, sila na nag-aaway. Mag-asawa nag-aaway kapag walang pera, di po ba? Pero sila nag-aaway dahil sa pera. Dahil, alam nyo, yung pera na marami at wala, parehas pinag-aawayan parehas pinag-aawayan yan. Maniwala kayo. Si lalaki, dahil nag-away na sila ng asawa niya, pupunta na yan, mga kababayan, sa mga club. Mandaragit na yan ng ibabahay niya. Gagarahin niya. Di po ba? Parang yung isang senador na kakilala natin. Di po ba? Mahilig sa video karaoke bar. Mga kababayan ko? Mahilig sa karaoke bar. Ilan ang naging ex mo na Nepo babies? Ay, nako. Mahirap sagutin yan, Baka, wag na natin idamay kasi wala naman silang kinalaman, Di ba ba? Ganun eh. Yung po bang pambababae mo ng napakarami, yung ba totoong nakakapagbigay sa iyo ng kaligayahan? Maaari siguro ng iyong laman, nagbibigay ng kaligayahan. Pero mga kababayan ko, yung pagiging tapat, sa iyong minamahal, sigurado. Parang walang spirit. Si Marites Muste, gumaganon pa. Di ba? Yung pagiging tapat mo, yun ang sigurado, mga kababayan, na makakapagbigay ng kaligayahan sa iyo. Pero yung papalit-palit, mga kababayan, syempre, galing sa club yan. Tapos yung ibang mga lalaki, mga kababayan, iniisip lagi. Hindi na ho yung asawa. Bakit? Yung asawa, panatag sila Di ba? Yung asawa nila, mga kababayan, syempre, shondit na. Di ba? Parang yung iba, naririnig ko sa iba, sa mga kakilala, hindi tropa, sabi nila, wala na.
Wala na, kailangan na natin ng medyo bagets. Oo, yung asawa ko ang kakapal ng mga mukha nga Sasabihin pa nila Oo, sa sobrang kakapal ng mga mukha nila, sasabihin nila mga kababayan, ay wala na. Oo. Wala na Oo, matanda na. Oo. Tuyot na tuyot. Ay, nako. Mga walang yan, di po ba mga kababayan ko? Mga kababayan, dyan karamihan ng mga, kala nyo yung mga matitinuyang mga pinaghahalal ninyo, yung mga hinalal nyong mga walang ya dyan, mga kababayan ko. Naku, mga kababayan, hindi totoo yan. Di po ba? Spider-Man, ako boss, kahit bunganger ang asawa ko, masaya pa rin ako. Ay, oo naman. Dapat inyong pagyamanin kung ano yung pinagkaloob sa inyo. Kaya nga nyo pinakasalan yan dahil tinanggap nyo kung ano at kung ano siya di po ba? Mga kababayan, tapos ngayon magre-reklamo kayo. Wala kayong dapat irereklamo kung matapos ninyo napakasalan ang isang taong alam nyo kung ano na yung pag-uugali, Di ba? Nick Candido, thank you naman. MG, dapat respect naman sa mga babae. Yan na nga! Mga walang yayang mga kakilala ko yan. Ayokong kaibigan niya mga yan. Biro nyo, pag nagkukwentuhan sila, wala talagang respeto sa mga babae. Sinasabi ko nga ako'y nagpapayo sa kanila. Lagi kong sinasabi, alam nyo, mga tropa ng tropa ko, alam nyo, kasi ako, hindi ganyan. Kaysa humang babae ako, at bibilang ko ng mga mararangya na mga gamit, bibilan ng alahas, tapos yung asawa, mga kababayan, di ba? Yung partner, mga kababayan, ang binibili, kung hindi perla, Ajax. Kung hindi Ajax, Tide. Anak ng pating kayo. Kung hindi Tide, lahat na yata ng sabon, pati champion na sabon, binibili para sa asawa. Pero mga kababayan ko dun sa Cavite, binibila ng latest na cellphone. Binibila ng mga alahas. Pinagsha-shopping. Kita nyo? Kayong mga lalaki, alam ko makaka-relate kayo rito. Alam nyo, imbis na yung ginagawa ninyo na yun sa inyong kabit, di ba? Dapat yun yung ginagawa nyo sa partner, asawa ninyo. Siya yung binibili ninyo ng mga latest na cellphone, ng mga pang-shopping. Bigyan nyo ng pang-shopping. Ng mga alahas tuwing mansary, anniversary, birthday, Pasko, bagong taon, Valentine's Day. Isama nyo na rin pati Three Kings. Lahat ng mga holidays. Regaluhan nyo yung asawa ninyo. I-date nyo. Kung kakayanin nyo kahit na 2 beses, 3 beses sa isang linggo. Kung hindi talaga kaya, kahit 1 beses sa isang linggo. Tuwing wala kayong mga aasikasuin, pasok. Ganun Di po ba? Iba Iba mga kababayan. Ibang-iba talaga. Sa totoo lang. Ang daming ganyan. Nagpapakapraning sa mga babaeng pinulot nila kung saan-saan. Nako, mga kababayan. Nawala na tayo sa topic. Sorry naman bubusina ko. Sorry naman sa mga, baka mamaya may mga nasagasaan ako sa inyo. Ako real talk lang mga kababayan. Real talk lang ako. So yun, mga kababayan ko. At eto pa, nako, mga kababayan, si Pader. Si Pader mga kababayan. Talagang hindi na rin nakapagpigil. Eto, pasok. Si Cardinal, mga kababayan. Ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David ang kanyang pagpuna sa isyu ng lantarang pagpapakita ng yaman ng ilang kaanak ng politiko at mga kontraktor. Basean niya ito sa nabasa niyang artikulo na inilabas ng isang pahayagan. Eto na mga kababayan ko Marami na rin mga nakakapansin ng mga nangyayari sa social media. At saka sa mga balita. Pati to si Cardinal David mga kababayan ay dinaan na sa sermon ang pagpapakita daw ng yaman ng ilang politiko at kontraktor. Maging daw mga kababayan yung mga pamilya, yung mga anak na talaga naman nagba-viral ngayon
yung pagpapakita at pagpe-flex nila ng kung ano-ano, na mga magagarang mga kagamitan. Tulad ho ng sasakyan, relo, bag, at pagbiyahe-biyahe kung saan. Nako, malamang mga kababayan kung anak din tayo siguro ng kontraktor, malamang siguro sabihin nila oo, ha? Nepo uncle ako. Eto na. Sa humilya ni Bishop Ambo, tinawag niyang mahalay kapag Nako. ang yaman mula sa katiwalian ay ipinagyayabang. Yun, ito na nga yung sinasabi natin mga kababayan na sabi na neto si Cardinal, mahalay! Oo, kapag ipinopost pa ng mga anak ng politiko sa social media na ang bill ng kinain nilang dinner sa isang high-end na restaurant para sa 4 katao ay umaabot. Naku, mga kababayan, oo, ng 760,000 piso. Mga kababayan, Kasi mga kababayan, sa totoo lang dapat hindi na natin pinagyayabang yan. Oo. Manatili tayong dapat low-key ba? Di ba? Manatiling humble, ganun. Hindi pinagyayabang yung mga bagay-bagay na maaaring yung mga tao makapag-isip ng hindi maganda na hindi magdudulot ng resulta. Di po ba? Tuloy. Habang maraming Pilipino ang nagugutom at Nako. taong-taong lubog sa baha. Nako. Ganito rin anya ang kwento sa Ebanghelyo kung Nako. saan pinugutan ng ulo si San Nako. Juan Bautista kapalit ng isang sayaw. Magsilbi raw sana ito Naku mga kababayan, si San Juan Bautista pala pinugutan ng ulo dahil sa isang sayaw. Yung mga politiko, mga kababayan, marami na hong ginawang sayaw yung mga chika baby dyan. Marami ho sa mga politiko, marami na hong mga sumayaw dyan. Yung mga iba nga ho'y gumigiling pa siya, ibabaw nila sa totoo lang. Yung mga lalaki dyan, alam na alam nyo yan. Judy Mayo, di ba? Yung mga lalaki tulad ni Joey Salvadoro, alam na alam nila yan. Yung mga taga Bulacan, alam na alam nyo yan. Yung mga taga Bukawi, nako mga kababayan ko, hindi lang sayaw. Gumigiling pa yung mga yan. Nako, grabe. Antindi, no? Mga kababayan ko. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, sabi ko nga, pag sobra-sobra ang dami ng pera mo, makakagawa ka na ng kasalanang kamunduhan. Hindi ho maaalis yan. Makakagawa ka ng kamunduhan. Ano po? Ang yayabang ng mga batang yon, pati may pa-helicopter pa. Sa shopping. Nako, mga kababayan. Jinski, Dora. Hindi kasi nila pinaghihirapan yan. Pinaghirapan yan. Pera na yan. Kaya okay lang gumastos nila sa walang pakundaan. Nako, grabe. Kagaya ni Banyo Queen. Nako. Di mo ba, no? Wag mo ako idamay. Uy! Hindi ko naman kayo dinadamay. Sinasabi ko lang na alam nyo. Di ba? Tuloy. itong paalala sa atin na huwag masanay sa kahalayan ng lipunan. Nako. Kundi magsikap na ibalik ang dangal at pagiging makatao ng bayan. Yun na nga mga kababayan ko Kaso talagang maraming mga hinampil Pati ba naman bill ng kinain talaga post pa. May tawag ako diyan. Agraraman, halatang galing sa hirap. Tingin ko mga kababayan yung mga nagpo-post po na ganon. Tingin ko lang naman kung hindi ganon sila, okay. Pero hindi naman sana siguro mga alam niyo ho yung mga chika bebe. Na ang ginagawa ho mga kababayan ay kung kani-kanino. Kung kani-kaninong mga DOM. Kung kani-kaninong mga matatandang mga politiko, negosyante, kontraktor, mga kababayan. Ang mga sinasabitan, makikita nyo ho yan mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, pagkayan ho mga nag-abroad na masyal, nag-travel, at wala hong pinapakitang kasama, naku mga kababayan ko, 100%. May kasamang papa.
Ha, mga kababayan? May kasamang papa. Oo, sigurado yan. Oy, pipip! Baka mamaya may masagasaan na naman ako, ha? Pipip! Di ba? Buti pa, mga anak nila PBBM at FL. Ang simple lang, hindi mayayabang. Yun na nga. Kaya nga idol natin yan, Ayun, idol natin, Ayun, yun, Yan, di ba? Eto na mga kababayan. Punta na natin tong si Kibuloy. Pasok, Kibuloy. Request of the United States. Mga kababayan, mukhang napagkasundo na ng Kongreso na ipamigay na nga si Kibuloy. Ay, nako. Iiyak na naman ang mga DDS nito, mga kababayan ko. Eto na. Kibuloy. Ginrant, mga kababayan, yung request ng Amerika na panagutin si Kibuloy sa kanilang bansa. Nako, mga kababayan, eto na. On the reported request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. I heard a second. The same has been seconded. Do I hear any objection? The chair hears none. The motion on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy is hereby granted. Nagsigawan pa yung mga tao, mga kababayan. Paano na ito? Nako, yari, si Kibuloy dyan, mga kababayan. Ako sang-ayon ho ako na talagang mabawas-bawasan tayo ng isang Kibuloy dito sa bansa natin para mabawas-bawasan din ang problema, mga kababayan? Yan, mga kababayan, sigurado ho, ay mag-iiyakan na naman itong mga hinampil, na mga taga-suporta ni Digong, agraraman talaga. Di ba? Mga kababayan? Tama po, bitay po, hatol dyan. Ako, mga kababayan ko, siguro naman maililigtas niya yung sarili niya. Di po ba'y anak ho siya ng Diyos na sinasabi niya? Bakit hindi ho siya manalangin? Mukha ho yatang niya, pinabayaan na rin siya ng kanyang ama na sinasabi niya kung sino man yung tinutukoy niya. Di po ba'y may tinutukoy ho yan na, ama niya, sabi niya na galing daw sa langit. Ewan ko kung saan langit galing, mga kababayan? Kung yan, mga kababayan, talagang, totoo, ito, kayong mga naniniwala kay Kibuloy, maniwala kayo, Maniwala kayo. Kung yan talaga'y totoo na makapangyarihan na sinasabi niya yung lahat napapahinto niya, yan na. Yung kanya ng kapalaran mismo ang nasasadlak. Dapat mapahinto niya yan. Kasi, kung hindi pa rin niya mapapahinto yan, bobo na lang kayong naniniwala sa mga sinasabi niyan. Biruin ninyo mga kababayan ko naman. 'Di ba? Napakarami ng mga sinasabi niyan na nagmimilagro daw. Minsan pa ngang nasabi niya pati daw ho yung lindol napapahinto niya Di po ba? Ngayon, baka naman, kayong mga naniniwala pa rin kay Kibuloy, maliban doon sa mga nakikinabang sa kanya, dahil sa pera niya, wag niyo nang ipagtanggihan. Marami ngayong mga nandiyadyaan na kahit ho sila ay talaga namang hindi naniniwala, nananatili sila sa kampo ni Kibuloy kasi ho nakikinabang sila. Yan. Ngayon, sa mga hindi nakikinabang, itabi na natin yung mga vlogger na nakikinabang kay Kibuloy, Sa mga taong mga hindi nakikinabang, tanong ko sa inyo, paniniwalaan nyo pa rin si Kibuloy? Ayan na Di ba dapat magmilagro na siya? Di ba dapat tulad ng sinabi ni Banat Bay, na kung totoo ka, sabi nga ni Banat Bay, dapat yung pagiging presidente, ni Pangulong Bongbong, ay dapat pinigilan mo na yan bakit wala kang nagawa? Di ba? Galing kay Banat Bay yan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan yung mga yan, nakikinabang kay Kibuloy ngayon. Kaya syempre,
Oo, yung pagpanig nila, abay kay Kibuloy. Di ba? Pero noon, na walang pakinabang, abay, binabatikos. O ngayon, ganun din naman ang sasabihin natin, mga kababayan ko. Ano yun, Boss Mike? Tanong ko sa inyo, mga kababayan. Sa kabila ng napakaraming sinasabi, sinasabi si Kibuloy, tulad ng walang makakarating sa Ama. Kung hindi, dadaan ka sa akin. Di ba? Wala daw makakarating eh. Oo. Ay, ano nangyari? Sabi, kaya kong pahintuin ang bagyo at ang lindol. Abay, mga kababayan, meron pa siyang, nung sinabi daw niya na stop, huminto ang lindol eh. Di ba? Sabi niya, stop! Abay, umistop. Umistop daw yung lindol. Kaya daw naniniwala daw yung mga kapanalig ng kampo ni Kibuloy na nagmimilagro daw. Mala Diyos daw yung bunganga ni Kibuloy. Ang paliwanag daw ni Kibuloy, kung ano daw yung sinasabi niya, yun daw yung sabi ng Ama. Grabe, no? Antindi. Ngayon, sabi rin ba ng Ama na ililipat ka sa Amerika? Ano, mga kababayan ko? Sa tingin nyo, sinabi rin ba ng Ama? Ikaw, anak, Kibuloy, ililipat kita sa Amerika. Yun ba'y talaga ng kalooban niya? Di po ba? Mukha ho yata na mali talaga. O nabudol yung mga tagasunod niya. Parang mga tagasunod ni Kibuloy. Na mga nabudol eh. Yung mga tagasunod ni Digong, parehas mga nabudol. Nabubudol nila eh. Paano mga mahihina kukote? Biruin ninyo, inaalay na yung kanilang mga sarili laman, pati mga hindi dapat ibigay. Di po ba? Inaalay nila kay Kibuloy, pati bengbang. Oo, kahit binibengbang sila ni Kibuloy, dahil ang paliwanag daw ni Kibuloy, mga kababayan, kapag binengbang kita, parang binengbang ka na ni Ama. Putik na salita yan, mga kababayan, Biruin ninyo, napapaniwala niya yung mga kababaihan ng ganon. Kapag binengbang kita, parang si Ama ang bumengbang sa'yo. Hey! Grabe, no, mga kababayan ko. Ibang klase. Buti na lang ho ako. Oo. Ang sinasabi ko, ganire. Kapag binengbang kita, parang binengbang ka na ni Gabby Concepcion. Ako, ganun na lang siguro yung sasabi. Oy, nakakuha tayo, pulot tayo. Sabi ko sa inyo, yung mga negatibo, magiging positibo. Try natin, kapag meron tayong, na gugustuhan, kapag binengbang kita, parang binengbang ka na ni Sam Melby. Uy, ibang klase, grabe, dyan na lang, mga kababayan, kulto, sabi ni Eileen. So, mga kababayan ko, hanggang dito na lang, babalik ko tayo mamaya. Balik tayo mamaya ng basta. Magtatanghalian muna kami pagkatapos nun balik ko tayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan, at sana'y nag-enjoy kayo ngayong umaga ng Lunes. Ano po? Ano ho ngayon September 1 na. Kakanta na po si Jose Marichan. Oo. So, mga kababayan, sana'y maging masaya yung paparating na Pasko natin. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.